Hi mga Mars and Pars! Welcome back to another podcast episode of Pinay Millennials Unfiltered Podcast. This is our first Halloween horror story special and on behalf of Jojo, ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa dilim. Sa mga kwentong totoong nangyari o baka naman hindi. Ito ay mga submissions ng ating mga listeners. Maraming salamat po sa lahat ng nag-submit. Ito ay mga kwentong narinig siguro natin mula sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, at yung iba, mismong karanasan ng mga taong kagaya mo. Na minsan, kahit gusto mong kalimutan, ay bumabalik tuwing sumasapit ang gabi. Kaya kung nakapatay ang ilaw sa kwarto mo ngayon, baka naman gusto mong buksan ng kaunti. At kung may naririnig kang kaluskos sa paligid mo habang nakikinig, huwag kang lilingon. Baka hindi lang imagination mo yan. Ako si Denise at ito ang Halloween special ng Pinay Millennials Unfiltered Podcast. Mga kwentong magpapataas sa balahibo mo at magpapaalala sa iyo na sa gitna ng katahimikan ay may nagaganap na kababalaghan. For our story number 1, tawagin na lamang natin itong ang bisitang hindi umaalis. Alam mo yung mga kwento na parang simple lang sa simula pero habang tumatagal, mas sumalalim yung kilabot? Yun yung nangyari kay Mara, isang listener na nagpadala ng kwento galing sa San Pedro, Laguna. Sabi niya, nangyari raw ito noong 2019 sa bahay ng tita niya. Isang lumang bahay na nasa dulo ng subdivision. Medyo tahimik, maraming puno sa paligid, at madalas walang signal. Pansamantalang tumira si Mara doon kasi malapit sa work. Maganda raw yung bahay, pero ramdam mo yung bigat pagpasok mo. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin? Kahit wala naman. Noong unang gabi niya doon, napansin niyang mahina yung ilaw sa hallway. Sabi ng tita niya, may problema lang daw sa kuryente. Pero habang nag-aayos siya ng gamit, may narinig siyang kumalabog mula sa second floor. Normal lang sana yun. Kaso, mag-isa lang siya sa bahay. Tinawagan niya yung tita niya sa telepono, pero walang signal. Kaya inakyat niya yung hagdan. Dahan-dahan, habang kumakabog yung dibdib niya. Pagdating sa itaas, tahimik, pero yung pinto ng guest room, yung hindi pa niya nabubuksan, ay bahagyang nakasiwang. Nakita niya sa ilalim ng pinto, may aninong gumagalaw. Parang merong nakatayo sa loob. Tinawag niya, "Tita? Ate Liza?" Walang sumagot. Pagbukas niya ng pinto, wala rin namang tao. Pero yung kurtina, gumagalaw. Kahit sarado naman yung bintana. Pinatay niya agad yung ilaw. Bumaba at nakulong siya sa kwarto niya. Kinabukasan, nagtanong siya sa tita niya kung may ibang tao raw ba sa bahay kagabi. Sabi ng tita niya, wala. Ako nga nasa night shift, 'di ba? Tinanong ni Mara kung pwede bang hindi muna siya matulog mag-isa. Ngumiti lang daw yung tita niya at sabi, baka naman napagod ka lang. Pero gabi-gabi, paulit-ulit na laging may kumakaluskos sa itaas. Minsan daw,
ay may naririnig siyang humihikbi. Hindi yung iyak ng bata, yung mabigat na iyak ng babae, yung parang pigil na pigil. Isang gabi, sinubukan niyang i-record ito gamit ang phone niya. At habang tulog siya, narinig niya sa recording ng mga mahihinang yabag. Tapos, boses ng babae. Umalis ka na. Dito ako nakatira. Nang marinig yun, halos mabitawan daw niya yung cellphone niya. Dinala niya yung recording sa tita niya. Tahimik lang yung tita niya habang pinapakinggan. Tapos sabi niya, yung kwarto na yan, doon natagpo ang patay yung dating may-ari. Siya ay nagpakamatay daw. At hindi ko lang masabi agad kasi baka naman matakot ka. Kinabukasan ay nag-alsabalutan si Mara para lumipat ng tirahan. Pero bago siya umalis, tumingin siya sa hagdanan one last time. Sabi ni Mara na hanggang ngayon ay ayaw raw niyang tumira sa bahay na may second floor. At tuwing maririnig daw niya ang tunog ng sahig na umuugong. Parang may biglang bumabalik. Ang pangalawang istorya natin ay tawagin natin ang litrato sa lumang frame. Sabi ni Carlo, mahilig daw talaga siyang bumili ng mga lumang gamit sa thrift stores. May kakaiba raw siyang nararamdaman sa paghahanap ng mga bagay na may kwento. Pero may isang bagay daw na sana hindi na lang niya nabili. Isang lumang picture frame na may kasamang portrait ng babaeng hindi niya kilala. At ayon sa tindera, galing daw ito sa isang estate sale sa Kamuning. Luma na talaga. Kulay ginto na may mga uka. Parang gamit na sa bahay ng mga matatanda. Nilinis lang daw ito ni Carlo, tapos sinabit niya sa sala para daw aesthetic. Noong una, ay wala naman siyang napansin. Pero habang tumatagal, parang may mali sa litrato. Yung babaeng nakangiti sa portrait, parang medyo nag-iiba ang tingin. Sa unang linggo, medyo nakatingin lang siya sa camera. Pero after a few days, medyo parang lumilihis ng konti yung mga mata niya. Minsan, akala niya guni-guni lang niya. Hanggang sa isang gabi, habang nanonood siya ng TV, parang meron siyang napansin na may tao sa gilid ng frame sa likod ng sofa. Pero naman nung tiningnan niya, wala. Kinabukasan, nagpicture siya ng frame gamit ang phone niya. Para mapatunayan lang naman niya sa sarili niya na nagkakamali lang siya. Pero talaga sa litrato na kinuha niya, iba yung itsura ng babae. Nakatingin ng diretso sa camera. Pero yung background parang medyo nagfa-fade din. Sinubukan niyang itapon yung frame sa basurahan sa labas ng apartment. Pero something told him na pulutin niya ulit yun at ilagay muli sa pwesto na kinalalagyan nito. Sabi niya, lumipat siya ng apartment at iniwan niya ito. Pero isang gabi, habang naglilinis siya ng bagong tinitirahan niya, ay parang meron siyang nakitang anino sa likod ng pinto. Story number 3. Tawagin natin itong ang kwarto sa dormitoryo. Si Lian ay student ng nursing,
Tumira siya sa dorm na malapit sa kanyang university. Sabi niya, mura daw kasi, pero medyo luma. Gawa pa ito sa kahoy. Ganito ang mga bahay noong dekada 70 sa Baguio City. May sariling kwarto, maliit lang, sakto lang talaga para sa isang tao. Isang gabi, habang nagre-review siya, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa kisame. Akala naman niya pusa lang, pero parang may naglalakad. Mabagal at mabigat. Tumingala siya. Tapos biglang may tumutulo mula sa itaas. Parang tubig. Pagtingin naman niya sa sahig, kulay dilaw at brown. At medyo amoy bakal ito. Tiningnan niya sa flashlight at doon niya napansin na parang may maliit na siwang sa kisame. At mula ron ay para bang may mga matang nakatingin sa kanya pababa. Napasigaw siya, pero pag-akyat naman ng dorm caretaker nila, wala raw tao sa attic. Sabi ni Lian, mula noon, lagi niyang nararamdaman na para bang may nakatingin. Tuwing gabi, may humihinga sa likod ng pinto. Minsan, may parang kumakatok na mahina. 3 beses lang. Pero pag sinilip niya, ay wala namang tao. Bago matapos yung semester ni Lian, nagpaalam na siya ay lilipat na ng tirahan. At sa araw ng pag-alis niya, tinulungan naman siya ng caretaker na mag-ayos. Pagbukas nila ng kisame, may natagpuan silang mga lumang unan at kumot at isang student ID ng babaeng nag-aaral doon noong taong 1989. Namatay raw yung estudyante dahil sa carbon monoxide leak. Natulog at hindi na ito nagising muli. Ang sabi ni Lian, tuwing napapadaan siya sa Baguio, ay naririnig pa rin niya minsan yung tunog na yun. Minsan daw, parang may boses na bumubulong. Hindi pa ako nakakaalis. Ang ika-4 nating istorya ay tawagin natin ang babae sa footbridge. Sabi ni Ed, gabi-gabi raw siyang umuuwi mula sa kanyang trabaho sa Ortigas. Laging dumadaan sa parehong footbridge sa may Shaw. 12:00 na ng gabi ay halos wala ng tao. Isa lang yung ilaw na gumagana sa gitna at yung tipong kumikislap-kislap pa. Noong una, normal lang. Pero isang gabi, habang naglalakad siya paakyat, may babaeng nasa unahan. Mahaba ang buhok, nakaputi, at nakatayo lang. Akala naman niya estudyante lang. Pero nung sumigaw siya ng, "Miss, dadaan po ako," hindi gumalaw itong babae. Nilaksan niya ang loob niya. Dumaan siya sa tabi. Pero habang papalapit na siya, nararamdaman niya na lumalamig ang kanyang katawan. Wala na yung tunog ng trapiko. Parang biglang nag-silent mode ang buong mundo. At pagdaan niya, naamoy niya yung matapang na amoy ng pabango. Matamis, pero luma. Lumingon naman siya at paglingon niya ay wala na yung babae. Walang paa, walang anino. Pagbaba niya sa kabilang side, may matandang nagtitinda ng sigarilyo. Sabi niya, "Nakikita mo rin ba siya?" 3 taon na siyang nandyan, sabi nung nagtitinda ng yosi.
na aksidente yan dyan. Sinagasaan bago pa maitayo itong footbridge. Sabi ni Ed ay mula noon, tuwing dumadaan siya ay binabati niya. At minsan daw, tuwing nagmamadali siya, ay para bang may nakatingin sa kanya at nakangiti na nagsasabi na, ingat ka. Ang ating ikalimang istorya ay tawagin na lamang nating ang batang nakaitim. Ito ay mula kay Bantay. Maggagabi na noon, bandang 6:00 ng gabi, taong 2010, habang naglilinis kami ni Mami ng bahay. Simple lang dapat yung araw. Walis, punas, at ayos ng gamit. Pero hindi ko alam, may kakaiba palang mangyayari. Pagkatapos naming maglinis, bumalik si Mami sa kabilang bahay para maghanda ng hapunan. Pero bago siya umalis, bigla niya akong tinawag. Sabi niya sa akin, "Anak, pakikuha nga yung nakalimutan kong basahan sa kwarto." Sumunod naman ako. Tahimik ang buong bahay. Yung tipong maririnig mo pa ang sarili mong hakbang. Paglapit ko sa kwarto, napansin kong parang iba ang hangin. Parang may malamig na presensya. At pagbukas ko ng pinto, ay doon ko siya nakita. Isang batang babae na nakasuot ng itim na damit. Nakatayo lamang siya sa gitna ng kwarto. Maputla, mahaba ang buhok, at tahimik lamang. Nakatitig siya sa akin. Diretso at walang galaw. Napatigil ako sa paglalakad. Para akong na-freeze sa kinakatayuan ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang huminto yung buong paligid. Mga 50 segundo siguro yun na kaming nagkatitigan. Walang salita, walang tunog. At biglang naglaho siya. Hindi tumakbo, hindi lumabas. Parang bulalang na nag-evaporate sa hangin. Ika-6 na istorya. Tawagin natin itong mga bata sa building. Ito ay submitted by a building manager dito sa Las Piñas. Hindi ko na kailangang banggitin kung saan ito nangyari. Basta sa lugar na kung saan ako nagtatrabaho. Isang lumang gusali na maraming palapag at marami ring kwento. 3rd floor. Madaling araw noon, nasa area lang ako. Tahimik ang paligid. At habang nakaupo ako sa aking mesa, bigla kong napansin na may parang dumaan sa harap ng office. Yung tipong sa gilid ng mata mo lang nakikita, pero alam mong may tao. So tumingin ako. Wala. Walang kahit sino. Pero ang weird. Tumayo talaga lahat ng balahibo ko. Parang may malamig na hangin na dumaan. At mula noon, tuwing gabi, palagi kong nararamdaman yung presensyang dumadaan sa harap ng opisina. Hindi ko na lang pinapansin, pero sa totoo lang, nakakatindig balahibo pa rin. 2nd floor, room 1. Isang araw, lumapit sa akin yung isa kong tenant sa room 1 at sabi niya, "Ma'am,
Bakit ganun? Habang kausap ko yung kliyente ko sa phone, may sumisingit na boses ng mga batang naglalaro. Ang ingay nila, nagsisigawan sila. Pero wala namang bata dito, 'di ba? Ngumiti na lamang ako at sinabi ko, baka signal lang yan, ma'am. Pero deep inside, kinalabutan ako. Kasi wala talagang bata sa buong building. Puro office units lang yan. Second floor, room 2. Ilang araw lang ang lumipas. Lumapit naman yung tenant ko sa room number 2. Night shift sila, so sila lang ang tao tuwing hating gabi. Sabi ng boss nila sa akin, "Ma'am, bakit parang may mga bata na naglalaro tuwing 12 ng umaga?" Naririnig naming tumatakbo, tumatawa pa. Pero kami lang naman ang tao dito. Ngumiti lang ulit ako. Tinatawanan ko na lang. Sabi ko pa nga, baka kayo yung may kalaro, sir. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula ng bumigat yung pakiramdam ko. Room 4. Kasi bigla akong naalala, may dati palang nangupahan sa room number 4. Isang babae. At sabi ng mga lumang tenant noon, doon daw siya nagpalaglag ng bata sa banyo. Doon ako natahimik. Napaisip ako, baka siya yung naririnig nilang bata. Baka hindi pa matahimik ang kaluluwa. Kaya, kasama si Sir, nagdasal kami sa room number 4. Naggrocery kami at binasbasan ni Sir ito ng holy water. Tahimik lang kami pareho. Habang nagdadasal, ramdam ko yung malamig na simoy ng hangin sa paligid na parang may nakikinig. Sa ngayon ay bago na ang mga tenant ko. So far, wala pa namang nagkakwento ng kakaiba. Tahimik na ulit ang buong building. Pero ako, tuwing nasa third floor ako, sa tapat ng office, minsan pa rin, bigla akong nararamdaman yung presensyang dumadaan. Hindi ko na lang tinitingnan. Siguro, minsan, sinasabi ko na lang sa sarili ko na, sanay ka na. At pero sa tuwing tatama yung lamig sa bato ko, napapaisip pa rin ako. Baka yung mga batang ito yun, hindi pa talaga umaalis. Ikapito. Ito ay tawagin natin ang pasyente sa ward number 7 ni Kuya June. Si June ay isang nurse doon sa Davao. Night shift siya sa isang ospital. Sanay na raw siya sa mga kwento sa ospital. Mga multong nagroronda, biglang lamig, o pasyenteng bumabati kahit naman ito'y matagal nang pumanaw. Duty siya noon sa ward number 7. Isang luma at medyo isolated na section ng building. Mga pasyente ron ay karamihan nakakonfine sa terminal care. Tahimik, madalas nakapatay ang ilaw. Bandang 12:00, nag-rounds siya sa mga kwarto. Habang tinitingnan niya ang logbook, ay may lumapit sa kanyang pasyente.
Babae, nakagown, kalbo, at napakahina ng boses. Sabi nito, "Nurse, pwede po bang makahingi ng tubig?" Ngumiti si June. Binigyan niya. Paglingon niya sa chart, hinanap niya kung aling bed number ba ang sa kanya. Pero wala. Walang pasyenteng babae sa listahan niya. Bumalik siya sa ward para i-check. Pero lahat ng kama, tulog ang mga pasyente. Wala itong babaeng nakita niya. Pagdating sa dulo ng hallway, may mga litrato ang pasyenteng pumanaw sa unit at isa ron ang nakilala niya. Yung babaeng humingi ng tubig. Kinalibutan siya. Pero hindi naman niya pinansin hanggang sa isang gabi, bandang 3:00, habang nagsusulat siya doon sa kanilang nurse station, may narinig siyang mahinang boses mula sa dulo ng ward. "Nurse, tubig po." Pagtingin niya, merong basong gumugulong pababa sa sahig. At sa salamin ng nurse station, ay parang meron siyang nakitang anino nitong babae na nakatayo ito malapit sa likod niya. Ikawalo at huling pahina ng episode na ito. Noong taong 2022, noong sa Washington State pa lamang kami naninirahan ng aking asawa, sa pinakaunang bahay na binili namin, 2 palapag siya. Isang araw, naglilinis ako sa baba. At yung first floor na yon ay bale siya ang opisina ng aking asawa. Meron lang akong vacuum cleaner. Nag-vacuum ako sa kalagitnaan ng room na biglang nabuhay ang ilaw sa kwarto. Hindi naman basta-basta bubukas yun. Kasi dimmer light switch ang switch nun. So bago mo man yun mabuksan, kailangan mong ikutin yung switch. Dahan-dahang bumukas yung ilaw. Ngayon, naka-headphones ako. Paglingon ko naman, walang tao. Kaming 2 lang ng asawa ko ang nakatira doon at yung 3 naming mga aso. Pagtingin ko sa labas ng bintana, ay naglilinis sa labas yung asawa ko. Kaya, imposible naman na siya yun. Hindi kalaunan, nakausap ko ang aming kapitbahay. Isa siya sa mga nakatira na malapit sa amin. Sinabi niya sa akin na noong taong 1995 ay ang nakatira dun ay mag-ama. At yung anak ay nagpakamatay kung saan ako naglilinis. Simula noon ay hindi na ako pumasok sa kwarto na yun. At natatandaan ko nung tiningnan namin ang bahay na ito ay meron na akong naramdaman na malamig na presensya doon. Kaya naman pala yung asawa ko kapag nagtatrabaho siya doon ay nagbubukas siya ng heater. Hindi ko na sinabi sa asawa ko yung nalaman kong impormasyon, pero pinilit ko talaga na makaalis kami sa bahay na yun. Noong binenta namin siya, ay inisip ko na rin kung kamusta na kaya yung mga taong naninirahan doon ngayon. Pinagparamdaman din ba sila kagaya ko? At siyaan nagtatapos ang ating mga istoryang
nababalot ng kababalaghan. Magandang gabi, mga Mars and Pars.